Dear Lady Love TV. Save and Trap by Billionaire's Love. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. That cold and rough response from Yael was like a slap to Vinny's face. Bakit tila mas tunog mind your own business or else we're over? Ang tono ng kanyang nobyo. Bakit ganoon naman ito makapag-react dahil lang sa nakapagsalita na naman siya ng hindi maganda sa kababata nito? Bumuga ng malakas na hangin ang dalaga. Fine, I'm sorry again. She knew Yael could declare a breakup anytime if she got him mad. Bagay na ayaw pa niyang mangyari. Sa lahat ng mga naging karelasyon niya, kay Yael yata siya pinakanatamaan. Kung sino pa yung pinakamasungi at pinabaliwala siya minsan. Dahil ba ito rin ang pinakamadaling pagdating sa kanya pagdating sa kama? Oo, talaga kapag nag-aasikaso ito ay pakiramdam niya ay isa siyang Diyosa. How she wished he cared for her not because she was the most gorgeous thing on the campus. Ayaw man niyang tanggapin. Sa tuwing mababanggit nito ang pangalang Pia, ay nilulukuban ng selos ng kanyang dibdib. Hell, this was the first time she felt jealous. At hindi maganda ang pakiramdam na iyon. Makalipas ang halos kalahating oras ay nakarating na si Yael sa bahay. Kanina naman ay naroon pa ang kanyang mga magulang at kapatid na babae. Ngayon ay nakaramdam na siya ng lungkot dahil ubod ang tahimik nang pumasok siya sa bahay at mas lalong nanikip ang kanyang dibdib sa tuwing maiisip ang dahilan kung bakit wala ang kanyang pamilya. They were in Cebu, attending to his sick grandfather. Kung maaari lang nahilahin niya ang mga araw hanggang sa araw na bakasyon upang makasunod na siya. What if I bring Pia with me? Papayag kaya si Tito? He thought. Pagkababa ng kanyang bag sa sofa ay dumiretso siya sa kusina. Tinungo niya ang fridge at automatic kong natakam na makita ang isang box ng pizza. Hindi na niya naisipang initin man lang ito sa oven at kinuha ang isang slice. He was too hungry to even prepare for food, kaya sa mismo kinatatayuan niya nagmerienda. Nang makaapat na slice siya ay nahagip ng kanyang pandinig ang doorbell. Sino naman kaya yon? Bulong niya. Pagkainom ng bottle juice drink ay tinakbo ang gate at napabuntong hininga siya nang matamaan ng hindi inaasahang bisita. Surprise! Venice, what the hell are you doing here? Hindi inda ng dalagang malamig na bati ng kanyang nobyo. Bagkos ay dumaan siya sa maliit na espasyo sa pagitan ng bakal na pinto ni Yael. I brought something for you. I mean for us to eat. Nabanggit mo kanina na mag-isa ka lang, right? Kaya sinundan kita para naman may mag-alaga sa'yo. Itinaas niya ang dalang paper bag ng pagkain at halatang dumaan pa siya sa drive-thru kanina. Tumingin si Yael sa kanyang relo habang isinasara ang pinto ng gate. You are free to eat what you got in there. Pero after 2 hours kailangan mong umalis dahil may susunduin ka pa. I know, pagputol ni Venice. Hinawakan niya ang braso ni Yael. Kaya nga sinimulan na natin kainin ang dala ko para hindi ka mahuli sa appointment mo. Let's go inside. Tumalima naman ang binata ngunit tila hindi pa rin siya kampante sa presensya ng kanyang nobya sa mga oras na to. Batid niyang si Venice ang tipo ng hindi sapat na ang 2 oras lang ang kukuning oras sa kanya. Kaya nga sa tuwing bumibisita siya sa apartment nito ay sinisigurado niyang walang pasok sa school. Sigurado ka ba? I really need to go before 5. At isa pa, kumain na ako. Actually, maliligo na nga ako. Pinatong na ni Venice ang paper bag sa center table at umupo na naka-cross legs. Mind if I join you? Ako na magsasabon sa body mo. Nang bumuka ang bibig ni Yael upang sumalungat sa sasabihin ng girlfriend ay inagapan niya ito agad. Kidding. Sige nga, mag-shower ka na. At hindi mo kakainin yung dala ko. Ibibigay ko na lang kay Pia. Yael gazed at her in blow. Are you sure about that? Sasama ka sa akin sa pagsundo kay Pia? Venice shrugged off. Well, kung okay lang sa'yo. Of course. Ani Yael na bahagyang napangiti. Mukhang tinatanggap pa ang kanyang kasintahan ng pag-aalaga niya sa kanyang kababata. Sige, I'll go ahead. Maliligo lang ako. You can watch TV while you wait for me. Just feel at home. Pinaba ni Yael ang kanyang cellphone sa center table katabi ng phone ni Venice. I will. Venice really felt at home. Nang umakyat kasi si Yael ay imbis na buksan ng TV, ay naglibot siya sa buong salas. She gazed at the pictures and smiled. Her guy had a wonderful family indeed. Ramdam niyang galing ito sa matinong pamilya. What if akyatin ko siya sa room niya? Hindi na siya makakatanggi kapag naghubad ako sa harap niya. With that thought, Venice excitedly rushed up the staircase. Pinuntahan niya ang pinto na nakita niyang pinasukan ni Yael. Ngunit gano'n na lamang ang pagkadismaya niya
nang pihitin ang doorknob. Are you freaking kidding me? Nakalock? Nakasimangot siyang bumaba ng hagdan at bumalik sa sofa. Hindi niya akalaing na-predict na ni Yael ang kanyang maaaring gawin. Batid ng binata na kapag naghubad na siya ay wala na itong kontrol, kaya ngayon ay ginawa nito ang lahat na maaaring gawin upang siya ay maiwasan. Now, how the hell would she deal with her raging hormones? Kakainis ka, Yael. Pero sa ginagawa mong yan, lalo mo lang akong ginagawang luka-luka sa'yo. Pag-aupo niya ay dinampot ang remote. Pagbukas ng TV, nilakasan pa niya. Nang ipatong niya ang remote sa mesa ay napansin niyang umilaw ang cellphone ni El. Halos malukot ang mukha niya na makitang nag-pop up ang maliit na bilog ng mukha ni Pia. Ikaw ang may kasalanan nito. Babae ka. Angil niya at dinampot ang phone. Pagkabasa sa chat na message ni Pia ay lalo siyang sumimangot. Yael, if ever na hindi mo ako makita sa classroom, nasa library lang ako ha. Doon na lang kita hihintayin kasi kakausapin ko lang yung instructor sa intrams. Pinipigilan niya ang sarili na ibato ang phone kahit lalo siyang nakadama ng inis. Ang arte-arte naman ito. Kung makapag-demand akala mo kung sino. Ano bang pinakain ng babaeng to kay Yael para sundin siya? Kakainis. Dahil sa pagkayamot ay kusang gumalaw ang kanyang mga daliri at nireplyan si Pia. Sorry girl, hindi ka susunduin ng boyfriend ko. He is too busy with me. Kaya kung okay lang sa'yo, magpasundo ka na lang sa iba. Understood? Hindi pa siya nakontento. Hinubad niya ang kanyang damit at tinira lang ang lace si bra. Nag-selfie at pinadala kay Pia. Matyagang naupo si Pia sa isang sulok doon sa library. Hinihintay niya kasing matapos ang meeting niya with the instructor kasama ang ilang mga estudyante. Sa tema ng usapan ng mga ito ay halatang mga players sa iba't ibang sports. Sa bagay ay ilang araw na lang isasapit ng intrams kaya todo asikaso ito. Mukhang matatagalan pa sila, she thought. Ang tinatanaw niyang tao ay bigla kasing humarap sa whiteboard at nagsulat. Nakagat niya ang labi niya nag-iisip ng gagawin. Ano kaya kung mag-excuse ako sa kanila para makausap siya? Bigla siyang napailing at binura sa isipan ng ideyang iyon. No, that's so rude. Sasabihin ko pa naman na aatras na ako. Tsatsagain ko na nga lang na maghintay. Napabuntong hininga si Pia sabay sulyap sa cellphone niyang nasa ibabaw ng mesa. Oo nga pala, susunduin pala ako mamaya ni Yael. I-chat ko na kaya ngayon para pagalitan pa ako kapag hindi niya ako natagpuan sa klase. With that, she opened the messenger and her thumbs simultaneously punched the words. Yael, if ever na hindi mo ako makita sa classroom, nandito ako sa library ha. Dito na lang kita hihintayin kasi kakausapin ko lang yung instructor sa intrams. Matapos nito ipinatong niyang muli ang phone sa mesa at umangat ang mukha kay Instructor Yan na seryoso sa pagbibigay ng mga tuntunin sa players. Hindi pa man nagtagal ay tumunog ang kanyang phone. Dali-dali niyang binasa ito. She was smiling while opening Yael's reply. Paniguradong mahaba na naman ang speech nito. Ngayong ang posibleng sagot lang naman sa kanyang message ay okay. Pero dahil kilala niya si Yael, katakot-takot na bili na naman ang sasabihin nito. Their previous conversation should prove that. Ngunit dahan-dahang natanaw at natunaw ang kanyang ngiti nang mabasa ang mensahe. Sorry girl, hindi ka susunduin ng boyfriend ko. He is too busy with me. Kaya kung okay lang sa'yo, magpasundo ka na lang sa iba. Understood? Makailang beses siyang kumurap habang paulit-ulit na binabasa ang chat nito. For some seconds, her mind failed to comprehend the message. She even questioned herself if she texted the right person. Na-wrong send ba ako? Tiningnan niya ang pangalan nito sa tabi ng label na active now. Tama naman, name to ni Yael pero she gasped, realizing that the person who responded was none other than Venice. Girlfriend nga, hindi ba? Pia, bakit bigla ka naging slow? Siya ka ba masyado? Punan niya sa sarili. At nabitiwan pa niya bigla ang phone nang sumunod na dumating ang kanyang messenger ay ang halos subad na selfie ni Venice. The young woman looked classy even though she was quite daring. Sa bagay, model student ito kaya baliwala na ang pagpapakita ng balat, na makinis at toned na balat. Pero bakit kailangan pa nitong magpadala ng larawan para maniwala siya na magkasama sila at hindi siya masusundo? Para pagsilosin siya o inggitin. Her chest was squeezing tight as she tried to pick up the cellphone on the wooden floor. Pero pansin niyang may nauna na sa kanyang pulutin ito. At bago pa niya makilala, ay naupo na ito sa tabi niya. Your phone. Salamat. Tinanggap ni Pia ang cellphone, sabay tingin sa mukha nito. Ron? Hindi niya batid kung ngingiti o maluluha. Nakaukit pa kasi sa isipan niya ang dati na chat ni Venice pati na ang sexy photo nito sa bahay ni Yael. Ikaw pala,
Ano ginagawa mo rito? Kasama ko sa meeting ni Sir Yan. Player din kasi ako. Sa basketball naman. Ikaw, bakit nandito ka? Ha? Blanko pa rin ang isip ni Pia. Although her subconscious mind told her not to respond at all. Wala rin naman siyang magandang sasabihin. Gayunman sa loob ng kanyang ulo ay walang katapusan ng pag-ikot ng salitang bakit. Okay, that's all, gentlemen. Dismiss na tayo. Napakurap muli si Pia nang mapansin niyang papalapit sa kanila si Instructor Yan. Makahulugan pa itong nakangisi habang papalit-palit ang tingin sa kanila ni Aaron. Aaron, next time kung a-attend ka ng meeting, doon tayo sa unahan, okay? Para hindi ka nade-distract. Nahihiyang natawa si Aaron at tumango. Sorry po, sir. Ang totoo, kakarating ko lang kasi kinausap ko yung teacher ko doon sa isang subject ko. Pasensya na po at na-late ako. Pia noted the sweet smile carved from Aaron's face as he gazed at him. In fairness to this guy, marunong din palang ngumiti. At dahil mas makikita niyang malapitan, ay mas lalo niyang napansin na magandang hubog ng mukha nito. Aaron actually looked older than his age. Siguro, mga 15 lang katulad ng karamihan sa kanilang kaklase. Ganun ba? Sige, walang problema. Priority niyo pa rin naman ang lessons. Ani Mr. Yan at isinilid sa magkabilang bulsa ang mga kamay. Si Pia naman ang pinalingan niya. How about you, Pia? Pia, right? What can I do for you? Pia gulped first and her nerves almost froze. Bigla kasi siyang na-conscious dahil bukod sa guro at nakatingin din si Aaron sa kanya at nag-aabang sa kung anong sasabihin niya. Gusto ko sana sabihin na magbaback out po ako sa Miss Intrams habang maaga pa. What? Mr. Yan looked at her in low brows. Naglaho ang ngiti nito nang maupo sa tapat niya. What is your reason, young lady? Hindi po kasi para sa akin yan, sir. Nakayukong sagot ni Pia. Sino nagsabi na hindi para sa'yo yan? Dahil sa nakikita ko sa'yo, nasa iyo naman ang qualities ng pagiging Miss Intrams. Giit ni Mr. Yan. Pia, ang pageant na yan ay hindi pataasan ng arte sa katawan. Kung yan ang iniisip mo, we are looking for the right student na kayang dalhin ang sarili at matatag ang kalooban. Yung hindi basta-basta nagpapatalo at determinado sa kanyang goals. Yung hindi lang ang sarili ang iniisip, kundi pati na rin ang kapwa niya. Don't you think wala sa iyo mga katangiang yon? Sa puno ng otoridad na boses ng guro, ay kusang umangat na mukha ni Pia. Salamat po, sir, sa paniniwala niyo sa akin. Pero kahit gustuhin ko, hindi po ako sigurado kung papayag yung parents ko, lalong-lalo na si Dad. Kailangan ko po munang hingin yung permission niya. Mabagal na tumango si Instructor Yan. Well, wala talaga tayong magagawa kung hindi sila pumayag. Pero naniniwala naman akong papayag sila, lalo na ang mami mo. Nung kaklase ko siya, minsan na rin siyang sumali at nanalo. He chuckled and passed a folder on Pia's hand. Pagbuklat ni Pia ay nakita niyang flyer tungkol sa intrams. Naroon ang detalyadong sports na paglalabanan at iba pang aktibidad kasama ang pageant. Nakasulat din sa website natin. Nakapag-decide ka na, just register through the link. Instructor Yan said. O sige, maiwan ko na kayo. Sige po sir, sabay na tugon ng magkaklase. Nang umalis ang instructor ay nakabibinging katahimikan na ng ibabaw. Kaunti na lang kasi ang mga estudyante na nagbabasa at nasa malayong mesa pa. Sana hindi mo ituloy ang pag-back out, Pia. Aaron was the one who broke this. Dahil kung aatras ka ako rin, Pia chuckled sadly. Nakatingin pa rin siya sa brochure. Bakit naman? Naku, huwag mo akong gagayahin, Aaron. Anyway, kaya nga nagsabi ako ng maaga para makahanap sila ng replacement contestant. Pero ikaw ang gusto kong partner, Aaron stated. Pia gulped. Ayaw niyang tanungin pa ito upang hindi na humaba ang usapan. Basta nasabi niya na ang pakay kay Instructor Yan. Kaya wala na siyang dahilan upang magtagal doon. Wala na rin siya sa mood na makipag-usap kahit kanino. Simula nang matanggap ang mensahe na iyon. She stood from the chair and snappily grabbed her bag. Kung okay lang, uuwi na ako. See you sa klase na lang bukas, Aaron. Sorry ha, nagmamadali lang talaga ako. Halos patakbo siya naglakad palabas ng gusali ng library. Makalipas ang ilang sandali. Napansin na lamang na nakasundan si Aaron sa kanya. Gayunman hindi siya huminto. Pia, wait. Sino kasama mong umuwi? Parang hindi pa yata dumarating yung lalaking sumusundo sa'yo. Sandali. Kuya mo ba yon? No, I mean, oo. Halos kuya ko na siya. Pero hindi ko siya kuya. Ano? Paano nangyari yon? Dahil mabilis ding maglakad ay nagkasabay na sila ni Aaron sa dalagita. Mas nauuna na nga siya minsan dahil mas malaki ang mga hakbang niya. Pero nasaan na nga siya? I don't know and I don't care. Hindi niya ako susunduin ngayon. Actually, kahit kailan hindi na ako magpapasundo sa kanya.
Pia was confused about her sudden mood swing. Ngunit ano naman kung talagang nais sumabog na kanyang nadarama. She felt as tough she was a volcano exploding anytime soon. Tumingala siya kay Aaron. Goodness, he was taller than his age too. Iwanan mo na ako, Aaron. Umuwi ka na rin. Tatawagan ko na lang ang daddy ko. Problem was, her parents were not in the city at the moment. Just hours ago, she received a call from them. Dumiretso sa Northern Luzon ang mga ito at baka lagpas hating gabi na umuwi. Are you sure? Bakit pakiramdam ko hindi rin sila available? Kung gusto mo ako na lang maghahatid sa'yo. Nasa parking lot lang yung car ko. Nagbibiro ka ba? Napahinto si Pia at muling tumingala sa kaklase. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis kay Aaron. Pero mas lamang siguro ang inis dahil pinapaalala lamang ng kakulitan nito si Yael. 15 ka lang. Paano ka magkakaroon ng sariling car? Tumaas ang isang kilay ni Aaron. 15? Sinong nagsabi sa'yo? Hey, I'm already 18. Pia's jaw almost dropped. Bago siya magmukhang idiota ay tumikim siya at nagtanong. Really? Pero bakit? Bakit nasa grade 10 ka pa rin? Dapat college ka na ha? Bago makatugon si Aaron ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Everyone on the ground raced on the building with great panic. Kasama na sina Pia at Aaron. Sabi ko kasi sa'yo ihahatid na kita. Umuulan na tuloy. Kinailangan ni Aaron na lakasan ang boses niya dahil malakas din ang ugong ng hangin. Sabi ko sa'yo okay na ako. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Umuwi ka na. Pia, saan ka pupunta? Lalo kang mababasa. Halos madapa si Pia nang tumakbo siya papuntang silungan. Ngunit napatili siya nang biglang kargahin siya ni Aaron sa mga braso nito. Tila hindi ito nabibigatan sa kanya at matulin pa rin tumatakbo patungo sa sasakyan nito. What are you doing, Aaron? I am trying to get out of the rain. Hindi ba halata? Bago pang muling makapagreklamo si Pia, ay nasa loob na sila ng sasakyan. Hinahabol niya ang hininga habang pinagmamasdan si Aaron na buksan ang aircon. Ilang segundo lang ang lumambig na ang loob ng kotse. Pero bago tuluyang mapaandar ay sinigurado ng binata na nakasuot ang seatbelt nilang pareho. Seryoso? 18 na talaga siya? Pia thought. She was watching him as he maneuvered the car expertly. And in fairness, his masculine aura suited his car. Pero paano? Bakit? I know what you think of me, Pia. Natatawwi ka ni Aaron na makalabas sila sa gate ng campus. Sige, magtanong ka lang. Willing akong sagutin lahat ng yan. Talaga? Tumaas ang kilay ni Pia. Sisimula na dapat niya magtanong nang magring ang kanyang phone. Pagkakita niya sa pangalan ng tumatawag ay tumulis ang kanyang nguso. Yael, sa inis ay pinutol niya ang tawag at nag-shutdown ng phone. Ewan ko sa'yo. Bulong niya. Sandaling sumulyap si Aaron sa kanya. Siya ba yung sumusundo sa'yo? Ano nga ulit ang pangalan niya? Wala siyang pangalan? Aaron asked confused. Napailing si Pia. Hayaan mo na siya. Umalis na lang tayo. So, payag ka na magpahatid sa akin? Aaron asked beaming. I have no choice. Bulong ni Pia at matamlay na napabuntong hininga. Dapat kasi simula pa lang. Hindi na ako pumayag na magpahatid sa kanya. Siguro hindi ganito yung nararamdaman ko ngayon. She looked through the window. Wala siyang makita sa labas dahil sa masaganang pag-agos ng ulan sa salamin. Pakiramdam niya tuloy ay nakakaiyak ang langit sa kanyang puso.